found the one, you should never give her up. I think it's the way life Oh my God! changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Ako nga pala si Sam, OFW dito sa Saudi. Dito nga ay kakagising lang natin. Natutulog ako! Nagising ako sa mga Bigla ko nga naisip, meron nga pala tayong tokwa doon sa loob ng ref. Dito nga ay naisipan ko kung ano ang pwedeng iluto doon sa tokwa natin. Bakit yan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Dito nga ay isa-isa na nating hinanda yung ating mga ingredients at uunahin nating timplahin yung ating mayonnaise. Dito nga ay maglalagay lang tayo ng 2 kutsarang mayonnaise. Tapos titimplahan natin ng ating suka na datu puti. Halos 2 kutsara lang din ang nilagay ko dito mga insan. Tapos sinundan ko na ng paminta. Tsaka nilagyan ko na din ng ating seasoning para medyo may aroma ang dating. Susunod na nating ilalagay ang ating soy sauce from Manila. Maglalagay lang tayo ng halos 2 kutsara dito. Tapos maglalagay din tayo ng coffee mate asukal pala. Tapos ay mekos-mekos lang natin hanggang sa maging ganito ang itsura. Tapos isusunod na natin dito ang ating sibuyas. Mamagikin ko na lang para madali. Susunod na natin yung bawang mga insan. Tapos dadalhin na natin dito sa kusina at para dito na natin iluto. Sabay-sabay ko na nga palang dinala dito lahat ng ricado na gagamitin natin. Yung nga sa kusina ay medyo mainit kaya binuksan muna natin ang aircon. Dahil pagpapawisan talaga tayo dito pag hindi tayo nagbukas ng aircon. Dito nga ay naglagay na tayo ng mantika sa ating kawali para iprito muna yung ating luncheon meat. Pagkatapos nating iprito yan, papupula-pulahin lang natin ng konti parang ganyan ng itsura. Tapos hahanguin na natin at isusunod na natin yung ating tokwa. Hihintayin lang din natin na medyo pumula ito bago natin hanguin. Ganito na nga yung itsura ng ating tokwa, hanguin na din natin. Ito na nga pala ang finished product ng ating tokwa. Sabay imimix na natin yan sa ating hot plate. Ipainitin muna natin yung ating hot plate. Dahil wala tayong margarine, ito na muna ilalagay natin, olive oil. Pagkatapos nga dyan ay magigisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Hindi ko nga pala inubos dyan yung sibuyas dahil ilalagay natin yan ng sariwa mamaya pagkatapos nating lutuin lahat ng ingredients. Pag lumabas na nga dyan yung aroma ng sibuyas at bawang, ilalagay na natin dito yung ating tokwa at saka yung ating luncheon meat para naman sa ating paggisa. Papakapitin nga lang natin dyan yung aroma ng ating bawang at sibuyas tsaka natin bubuhusan ng ating tinimplang mayonnaise. Dito nga ay konti-konti ko lang muna na ilalagay yung ating mayonnaise na tinimpla. Para mamaya pag naluto na yung ating sisig ay medyo creamy ang kalabasan. Pagkatapos nga nating malagay dyan yung mayonnaise ay imemekos-mekos lang natin hanggang sa kumapit yung lasa ng mayonnaise natin sa ating luncheon meat at saka ating tokwa. Dito nga ilalagay na natin yung ating sibuyas na tinira. Isasabay na din natin dito yung ating sili. Tapos imekos-mekos lang natin ulit. Pag ganyan na yung itsura, ready na yan. Lagyan na lang natin uli ng ating olive oil. Dito nga ay napaisip ako, mas masarap siguro to pag may itlog. Kaya minekos-mekos ko muna uli bago ko lagyan ito ng itlog. Dito nga ay painitin lang natin yung ating hot plate. At para maya-maya pag nilagay natin yung itlog ay para mabuo agad. Kaya nga pala luncheon meat ang nilagay natin dito sa ating sisig kasi bawal dito sa Saudi ang baboy. Pero minsan meron talagang ibang Pilipino na nagdadala pa rin. Kahit nga ako minsan ay natatakam na din kumain ng karne ng baboy. Mga insan, wag niyo naman kalimutan mag-follow sa ating page at mag-subscribe din sa ating YouTube channel. Bye-bye! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. Wow naman! Wow! Wow!